Simple pagtulong mo, mayroong buhay na naisasalba, mayroong pamilyang umaangat. The Senate is now constituted. At ito ang mismong Chinese Coast Guard. Napakinggan ni PBBM. 6 na milyong balotang gagamitin sa A to Z. Kumpleto tayo. Luzon, Visayas, Mindanao at buong mundo. Ngayon ay Miyerkules, August 19, 2026. Ako si Barbie Mulak at ito ang balitang A to Z. Habagat, patuloy na magdadala ng ulan at malakas na hangin habang tropical cyclone Neneng bahagyang humina. Ang latest tutukan. DepEd magsasagawa ng nationwide school safety drill kasunod ng deadly shooting sa Ateneo de Zamboanga. Unang-una ay wala po tayong sinisisi na mga guro. Palace Press Officer Claire Castro, nilinaw ang pahayag ukol sa tungkulin ng mga guro sa gitna ng karahasan sa mga paaralan. In a way, delayed na tayo ngayon. VP Sara Duterte, umaasang mapapabilis ang usad ng impeachment trial. Paglilitis, ipinagpaliban bunsod ng sama ng panahon. Sa palakasan, Alex Ayala, ibinahagi ang kanyang outfit para sa US Open. At sa showbiz, iconic talk show Gandang Gabi Vice magbabalik na sa Setyembre. Magandang gabi, pambungad sa ating newscast. Bahagyang humina ang Tropical Depression Neneng habang kumikilos pa kanluran-hilagang kanluran sa silangan ng Central Taiwan. Huling namataan ang sentro nito 375 kilometers northeast ng Itbayat, Batanes. Taglay ng bagyong Neneng ang lakas na umaabot ng 45 kilometers kada oras at pagbugsong umaabot sa 55 kph. Kumikilos ito sa bilis na 35 kilometers kada oras. Wala namang nakataas na tropical cyclone wind signal number sa anumang bahagi ng bansa. Maaaring dumaan malapit o maglandfall ang bagyong Neneng sa hilagang baybayin ng Taiwan, gabi ng Huwebes o sa madaling araw ng Biyernes. Posible rin itong humina bilang remnant o tira-tira ng low pagsapit ng Biyernes. Samantala magdudulot naman ang habagat ng malalakas na bugso ng hangin at ulan sa karamihan ng lugar sa Luzon at Visayas, maging sa Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao at Davao Region hanggang Huwebes. Habang minomonitor din sa labas ng Philippine Area of Responsibility ang tropical storm Saudel na may lakas na 75 kilometers kada oras at isa pang tropical depression sa kanluran naman ng extreme northern Luzon. Umabot na sa mahigit 200 pamilya o higit 800 individual ang lumikas dahil sa pagbaha sa mahigit 50 barangay sa Oriental Mindoro. Ayon sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, nasa evacuation centers ang mahigit 100 pamilya habang nakituloy naman sa kanilang mga kamag-anak ang iba pa. Pinakamaraming binahang lugar ang Nauhan na may 19 na barangay kasunod ang Calapan City. Apektado rin ang San Teodoro, Baco, Mansalay, Puerto Galera at Victoria. Hindi rin madaanan ng mga magagaang sasakyan ang maraming mga kalsada, kabilang ang ilang bahagi ng Strong Republic Nautical Highway sa Calapan City at Nauhan. Naputol din ang daanan patungong Puerto Galera dahil sa pagbaha sa mga bahagi ng National Highway sa Baco at San Teodoro. Patuloy na binabantayan ng mga ilog ng Alag, Bukayaw, Panggalan, Mag-asawang Tubig at Maditbog dahil sa panganib ng pag-apaw ng mga ito. Nagpapatuloy ang rescue at relief operations ng mga lokal na otoridad. Nananawagan si Interior Secretary John Vic Remulla ng mas mahigpit na mga batas para sa mga may-ari ng baril matapos makumpirmang nakuha ng anak ng isang customs police ang armas nito na ginamit sa pamamaril sa Ateneo de Zamboanga Junior High School. Bilang tugon naman, magkakasarin ang Department of Education ng panibagong nationwide school safety drills sa August 25. Naniniwala si Interior Secretary John Vic Remulla na mahina ang kasalukuyang batas pagdating sa pagmamay-ari ng baril sa bansa.
Sinabi ito ng kalihim matapos ang pamamaril ng isang menor de edad sa Ateneo de Zamboanga University Junior High School. Ayon sa mga otoridad, nakuha ng menor de edad na suspect ang baril ng kanyang ama na isang customs police officer nang maiwan ito sa sasakyan. Kinuha ng bata ang baril sa magulang o sa guardian. Ang penalty ay reckless imprudence lamang. Walang penalty ang may hawak ng baril, ang may-ari ng baril. Ang penalty sa bata na bumaril ay lang sila, treated as a juvenile. Kaya nananawagan si Remulla sa Kongreso na amyendahan na ang batas at gawin muling non-bailable ang illegal possession ng mga armas. 98% of gun crimes are committed with loose firearms. The Robin Padilla law, which extinguished culpability and made it a bailable offense, has led to a surge of crime precisely because loose firearms is a bailable offense. Pinasisilip rin ni Remulla ang paghihigpit sa mga first-person shooter video games na anya ay posibleng naka-impluwensya sa suspect. It is with great degree of confidence that he was influenced by the game of Roblox again because of the manner of which we did it. Roblox in itself is not a dangerous game. It is the chat group that is beside it. Doon nagkakaroon ng buyuan. Doon nagkakaroon ng radicalization. Naniniwala rin ang psychiatrist na si Dr. Randy De Llosa na malaki ang epekto ng online content sa kabataan at kung hindi anya ito maaaksyonan. I don't want to be apocalyptic, no? Pero things can only get worse because there is no the regulation of social media is very poor. Bilang tugon, magkakasa ang Department of Education ng panibagong nationwide school safety drills sa August 25. Patuloy nating nire-review ang security situation at mga existing measures sa mga paaralan, lalo na kung may kailangan dagdagan o ayusin. Tiniyak rin ng palasyo na may sapat na pondo sa proposed 2027 national budget na nakalaan para sa dagdag seguridad sa mga paaralan. Idineklara ni Zamboanga City Mayor Kemer Adan Olaso na araw ng pagluluksa ngayong Miyerkules kasunod ng pamamaril sa Ateneo de Zamboanga University Junior High School campus sa Barangay Tumaga na ikinasawi ng 2 estudyante. Sinuspindi rin ang klase sa lahat ng antas sa mga pampubliko at pribadong paaralan sa lungsod. Nagpaabot ng pakikiramay si Olaso sa mga pamilya, guro at kaklase ng mga biktima. Hinikayat din niya ang publiko na manatiling kalmado, magpakita ng malasakit at huwag magpakalat ng hindi beripikadong impormasyon. Nananawagan din ng alkalde na huwag gawing politikal ang trahedya. Anya gagamitin ang araw ng pagluluksa para manalangin, magnilay at alalahanin ang sama-samang responsibilidad na protektahan ang kabataan. Nilinaw ni Palace Press Officer Claire Castro na hindi niya sinisisi ang mga guro sa kultura ng karahasan sa bansa kasunod ng nangyaring pamamaril sa Ateneo de Zamboanga University. Ginawa ni Castro ang paglilinaw matapos batikusin ng Alliance of Concerned Teachers ang nauna niyang pahayag patungkol sa ilang gurong nagiging masamang halimbawa umano sa mga estudyante. Ayon kay Castro, paalala lang ang kanyang pahayag sa malaking papel ng mga guro bilang tagahubog ng pag-uugali at bilang pangalawang magulang ng mga kabataan. Bilang batayan ng kanyang punto, binanggit din ni Castro ang insidente sa Davao City kung saan nagmura umano ang ilang estudyante laban kay Pangulong Marcos. Nagpakita rin siya ng screenshot ng video kung saan gumamit umano ng hindi angkop na paglalarawan sa Pangulo ang isang hindi pinangalanang guro. Iginiit naman ni Castro na iginagalang niya ang mga guro, lalo't isang public school teacher din ang kanyang ina. Tumanggi naman siyang humingi ng paumanhin dahil anya ay inilagay sa maling konteksto ng ACT teachers ang kanyang naunang pahayag. Unang-una ay wala po tayong sinisisi na mga guro. Nais lamang po nating ipakita sa mga guro na hindi po kayo lahat. Hindi po kayo sinisisi. Ito ay pagpapaalala. At sa mga ganito po, kung meron po kayo nakikita mga inyong mga kasamahan na maaaring lumalabag
sa alintuntunin para sa mas magandang pagtuturo sa ating mga kabataan ay kayo na po rin ang tumulong sa ating pamahalaan. Muling dumulog sa Korte Suprema ang ilang grupo ng manggagawa para hilinging agarang aksyonan ng kanilang petisyon kaugnay ng 85 pesos na dagdag sahod sa National Capital Region. Ito'y matapos maglabas ang Pasig Regional Trial Court Branch 152 ng preliminary injunction laban sa pagpapatupad ng wage order. May mga petisyon din laban sa dagdag sahod na dinidinig sa mga korte sa Pasig at Navotas. Ayon kay Nagkaisa Labor Coalition Legal Counsel Attorney Minister Moises Du, naandala ang unang tranche na 60 pesos na dagdag sahod habang umiiral ang injunction. Babala niya, maaaring manatili ang injunction hanggang hindi nare-resolba ang kaso na posibleng abutin ng ilang buwan o kaya taon. Tinatayang halos 1 milyong manggagawa sa Metro Manila ang hindi nakatatanggap ng kanilang dagdag sahod bawat araw. So ang danger po nito, kasi po ang preliminary injunction, it will be effective until the case is still pending. So alam naman natin po yung mga cases sa Pilipinas, hindi natin alam kung kailan. Minsan it takes months, years, minsan before it takes decades, pero ngayon hindi na masyado. Lalo sila napaon sa hirap sapagkat yung 60 pesos ay maaaring makatulong sa kanila sa pambili ng bigas, 1 kilo bawat araw. So yun ay nasnatch itong TRO at injunction ng Pasig RTC. Matunog at kontrobersyal pa rin hanggang ngayon ang planong pagtatayo ng mga artificial intelligence-related hub sa bansa sa ilalim ng PAC-SILICA Initiative. Pero ayon sa Bases Conversion and Development Authority na siyang pangunahing implementing agency ng PAC-SILICA sa Pilipinas, makabubuti umano ito sa ekonomiya ng bansa. Ang detalye sa Balitang A to Z ni Naomi Almohan. Mahigit 1 buwan nang formal na i-anunsyo sa bansa ang pagkakaroon ng PAC-SILICA, ang United States-led initiative na layong magtayo ng artificial intelligence at semiconductor ecosystem, partikular na sa Luzon Economic Corridor. Patuloy pa rin ang diskusyon ng publiko at mga eksperto sa motibo ng naturang inisyatibo. Una nang pinangambahan ng publiko ang tila pagtatayo umano ng data centers sa New Clark City, Tarlac. Paliwanag ng Bases Conversion and Development Authority, manufacturing ng components para sa data center ang gagawin ng Artificial Intelligence Hub at hindi pagtatayo mismo ng isang hyperscale data center. It's purely commercial. Even if we want to have these trillion-dollar companies to invest in our land, this hyperscaler big data center, they won't come, they won't go. Wala tayong kuryente. Pagtitiyak pa ni Bingkang, There's no defense-related activities. There's nothing to fear about that. mayaman ang bansa sa mga mineral na kritikal sa paggawa ng AI components gaya ng chips na ginagamit sa mga gadget. Goal aniya ng bansa na mapaangat ang manufacturing industry nito at makahabol sa mga katabing bansa gaya ng Singapore at Malaysia. Bibigyan din aniya ng inisyatibong ito ng pagkakataon ng mga Pinoy, lalo na ang mga overseas Filipino workers na hindi na mga ibang bansa para magtrabaho. Ang nakikita nga po, hanggang 200 factory kasya doon. Mga 180,000 direct jobs ang pupwede po dito. Susuportahan ito ng mga industries, halimbawa sa Mindanao, sa Visayas, kasi dyan nagagaling ang mga minerals. Nilinaw din ng BCDA na siyang primary implementing agency for PAC-SILICA sa Pilipinas na hindi makokompromiso ang supply ng tubig at kuryente sa Luzon. Base kasi sa inisyal na datos, tinatayang 65 to 90 million liters ng tubig kada araw at 3 gigawatts ng kuryente ang kailangan ng proyekto. Yun po yung goal namin, magkaroon kami ng embedded independent power supply. Hindi kami kukuha, mag-extract ng tubig sa mga areas na outside namin. Halimbawa sa mga areas outside na mayroong kanya-kanyang mga water districts doon. Ang plano aniya, i-impound ang harvested surplus water mula sa mga pinakawala ng mga dam o ilog, maging ang tubig ulan at ito ang gagawing source ng tubig. Habang master developer naman para sa source ng kuryente. Paliwanag pa ni Bingkang,
properly aided umano ang mga komunidad at residenteng apektado o maaapektuhan ng kanilang proyekto. Meron na pong inallocate ang government po doon na ancestral domain, nasa 15,000 hectares. Meron po kaming ibibigay na financial assistance, livelihood program at iba pa pong tulong. Sa kabila ng mga ito, patuloy ang panawagan ng mga komunidad na matatamaan ng Pagsilika Initiative at ng mga environmentalist na kanselahin ang implementasyon nito. Para sa mga nagkilos protesta sa headquarters ng BCDA sa Taguig ngayong Miyerkules, bukod sa epekto sa kalikasan at pamumuhay, may implikasyon din nila ito sa soberanya ng bansa. Para sa Balitang A to Z, Naomi Almojano. Mas mabilis na umanong humupa ang baha sa Metro Manila at iba pang lugar dahil sa tuloy-tuloy na dredging, pagpapalawak ng mga drainage system at operasyon ng mga pumping station. Sa situation briefing na isinagawa hinggil sa epekto ng habagat, pinag-usapan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at iba pang opisyal ang iba-ibang isyu kabilang ang pagbaha sa NCR at iba pang lugar. Pinag-utos din ng Pangulo ang pag-upgrade ng mga seawall at iba pang flood control structure. Iniatas din ni PBBM na tapusin ngayong buwan ang detalyadong engineering para sa 30 lugar na pagtatayuan ng mga underground water storage facility. Habang inaaral din ng Pangulo ang isang water capture and reuse system. Sa ilalim nito, maaaring gamitin sa mga tahanan, industriya at irigasyon ang makukolektang tubig sa halip na idiretsyong itapon sa dagat. Bahagi ang mga hakbang na ito ng pangmatagalang programa ng pamahalaan sa pamamahala at pag-iiwas sa baha. Ikinatuwa ng mga tagahanga ang surprise reunion ni Ariana Grande at Cynthia Erivo sa Eternal Sunshine Tour sa London. Inanyayahan ni Ariana ang kanyang Wicked co-star na umakyat sa entablado sa O2 Arena nitong linggo. Sabay nilang emosyonal na inawit ang For Good at ang medley ng Get Happy at Happy Days Are Here Again. Sa Instagram, tinawag ni Cynthia si Ariana na kanyang sweet sister at paboritong makasama sa pag-awit. Anya hindi niya malilimutan ang gabing muli silang nagsama. Nagpasalamat naman si Ariana sa kanilang espesyal na sandali at ipinaabot ang pagmamahal kay Cynthia. Matatanda ang ginampanan ni Ariana at Cynthia ang mga papel ni Glinda at Elphaba sa musical fantasy film na Wicked. Susunod sa kakaiba, 2 takas na kambing nakisakay sa bus sa Amerika. At sa palakasan, Alex Ayala, pinakita na ang OOTD para sa US Open. Abangan ang kumpletong ulat sa pagbabalik ng Balitang A to Z. Big update sa flood control issue. Binawi na ng saksi na si Orly Guteza. Ang paratang na di umano ay nag-deliver siya ng male-maletang pera kay ex-House Speaker Martin Romualdez. Si Guteza, na nagpakilalang dating security aide ni ex-Congressman Zaldico, ay unang lumutang nang ipresenta siya ni Senator Rodante Marcoleta sa Senate Blue Ribbon hearing noong November 2025 bilang isang surprise witness sa investigasyon sa flood control probe. Pero ilang linggo matapos makulong si Marcoleta sa hiwalay na kaso, kamakailan ay binabawi na ngayon ni Guteza ang lahat ng kanyang salaysay. Sa bago niyang affidavit, sinabi ni Guteza na ginamit lang umano ni Marcoleta at ex-Congressman Mike Defensor siya upang idiin sa issue si Romualdez. Wala pang pahayag ang kampo ni Romualdez, Marcoleta o Defensor sa bagong update. Naatrasado ang pag-usad ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte dahil sa postponement bunsod ng sama ng panahon. Bukod pa sa mabagal na pagsalang ng mga testigo ayon sa spokesperson ng impeachment court. Pero kung si VP Sara ang tatanungin, pabor siyang tapusin na agad ang impeachment trial. Bagamat iginiit pa rin niyang hindi na niya kailangang personal na humarap sa naturang korte. Ang Balitang A to Z ni Ace Cruz.
Hindi na dapat patagalin pa ang pag-usad na impeachment trial ayon kay Vice President Sara Duterte sa panayam sa Zamboanga City. Totoo ba may ginawang masama? Hindi ba totoo yung mga akusasyon? So dapat mabilis yung proseso kasi nga, di ba, sa ating konstitusyon nandiyan yung speedy administration. Hindi rin siya naniniwalang mapapabilis ang trial kung personal siyang haharap sa impeachment court. Hindi po totoo yun kasi fully represented ako ng ating defense team at sufficient yun na meron kang mga abogado doon na nagpa-participate doon sa process. Yun ay para na rin pagdalo ng respondent doon sa impeachment. Ayon kay impeachment court spokesperson Attorney Reggie Tonggol, In a way, delayed na tayo ngayon. bukod sa ilang araw na postponement ng trial bunsod na sama ng panahon, natatagalan din sa pagsala ng mga testigo. So far, parang mga 2 to 3 days pa lang naman yung medyo na-delayed tayo in terms of yung plotting natin ng number of days per witnesses. I think 6 witness pa lang tayo ngayon, no? Susunod. So dapat mga nasa 9th or 10th witness na tayo out of the 27 witnesses. Posible anyang magkaroon ng trial tuwing Huwebes, Biyernes maging Sabado para makabawi at pwede rin magbawas ng testigo ang prosecution. Tinanong din ang impeachment court spokesperson sa usapin na ibaba o bawasan ang threshold na 16 votes o bilang ng mga senator judge na itinakda ng konstitusyon para makonvict si Vice President Sara Duterte. That is a dangerous proposal because it will necessarily entail the impeachment court to change the rules of the game mid-trial. Hindi po umaakto ang impeachment court for the convenience of either the prosecution or the defense. Sa harap ito ng pag-absent sa paglilitis ng ilang senator judges, gaya ni Senator Judge Loren Legarda na kasalukuyan naka-medical leave bukod pa sa mga nakakulong at nagtatagong senador. May ilang senador naman na nasa Senate compound pero sa lounge pinanonood ang impeachment trial katulad ng post ni Senador Robin Padilla kasama sina Senator Christopher Go at Mark Villar. Sinabi ni Tonggol na hindi ito labag sa Senate rules basta't nasa loob ng kapulungan. Sa Lunes, August 24 na ang susunod na impeachment trial kung saan ipagpapatuloy ng prosecution ang kanilang direct examination sa kanilang unang hostile witness na si OVP staff at dating OVP Special Disbursing Officer Gina Acosta. Para sa Balitang A to Z, Ace Cruz. Bukod sa toneladang basura, na-recover din ng MMDA sa mga ilog at waterway ang tipak-tipak na namuong sebo sa kanilang paglilinis nitong kasagsagan ng baha. Ayon sa MMDA, daan-daan na rin ang kanilang nahuling lumalabag sa anti-littering drive sa pamamagitan ng mga CCTV. Ang Balitang A to Z ni Kim Salinas. Lubog sa baha, lubog pa sa basura. Iyan ang sitwasyon sa maraming bahagi ng Metro Manila, dulot ng mga bagyo at habagat. Katulad sa Redemptorist Water Channel sa Baclaran at Parañaque River, kung saan tone-toneladang basura ang nahahakot araw-araw dahilan upang magbara ang daluyan ng tubig. Tapos nung drenage namin yung Villanueva Creek, nagulat kami sa mga nadedredge namin. Kama, sopa, refrigerator. Yung sebo na lumulutang sa tubig, nagiging malaki over the years at nagiging bato. Na pag makikita mo talaga dahil pag binasag namin, makikita mo sebo. Ayon kay Parañaque Representative Brian Yamsuan, kailangang maghigpit sa waste management ng mga negosyo. Yung ating mga business permits na binibigay sa mga business establishment, kailangan mention natin doon sa mga safety officers natin na ma-review yung mga grease traps na mga negosyo. Ayon pa kay Metro Manila Development Authority General Manager Nicolas Torre III, kailangan ayusin ang mga trash trap sa mga ilog. Paiigtingin din aniya ang panguhuli sa mga residenteng nagtatapon ng basura sa mga ilog. Siguro mga naka-hundreds na rin kami, baka naka-200 na rin kami. Kasi ang marami talagang huli natin, yung mga tao natin, yung mismo mga environmental police, pinapipili naman sila kasi kung
Either they contest it, they pay 500, or they do community service. Ayon kay Torre, ginagamit na ang mga CCTV katulad ng no-contact apprehension system para paigtingin ang anti-littering drive sa mga ilog at waterway. Para sa Balitang A to Z, Kim Salinas. Muling binuksan ng San Lazaro Hospital ang Animal Bite Center, TB Dots, HIV/AIDS Outpatient Department at multidisciplinary clinics nito matapos pansamantalang isinara ang mga serbisyo para linisin at i-disinfect ang mga pasilidad na pinasok ng baha at putik dulot ng habagat. Makikita sa mga video ng hospital staff ang pagbaha sa parking area at ilang bahagi ng main building, kabilang ang mga elevator at basement. Ayon kay Medical Center Chief Dr. David Suplico, nakadagdag sa pagbaha ang pagkabara ng Estero de San Lazaro dahil sa mga impormal na estruktura. Nagsisilbi sana ang daluyan ng estero upang mas mabilis na humupa ang baha sa hospital compound. Hindi rin muna binuksan ang ilang ilaw sa Animal Bite Center dahil sa panganib ng short circuit. Luma na rin umano ang ilang bahagi ng ospital at tumatagas ang bubong, kaya posibleng umabot ang tubig sa mga live wire. Naasahan naman ang patuloy na pag-uulan, gumagawa ang pamunuan ng mga paraan para maipagpatuloy ang serbisyo nang hindi nalalagay sa panganib ang mga pasyente at kawani. Nananatili namang bukas ang emergency department. Kailangan namin ma-disinfect ang aming mga gamit. Napuno po siya ng putik na kailangan namin tanggalin. Ang Estero de San Lazaro, medyo labasan siya sana ng tubig mula sa pagbabaha para mabilis na humupa ang baha. Pero napansin namin palaki ng palaki ang baha ng San Lazaro compound at matagal po siyang humupa. Estimate po ninyo. Aliw ang hatid sa netizens ng dalawang tumakas na kambing sa Portland, Oregon sa US na tila nag-commute at sumakay ng bus na naghihintay lang sana ng mga pasahero. Kuha sa surveillance video noong August 11 ang pag-akyat ng mga kambing sa isang TriMet bus na para bang regular na silang pasahero nito. Pero mukhang hindi pasok sa no ticket, no ride policy ang dalawa. Nagulat ang mga pasahero at agad silang itinaboy pabalik sa plataporma. Saka nagpatuloy sa pagbibiyahe ang naturang bus. Hindi malinaw kung saan sana patungo ang mga kambing, pero sa halip na libreng sakay, libreng lakad ang kanilang nauwi. Todo paghahanda na si Filipina tennis ace Alex Ayala para sa US Open at ibinida na rin niya ang kanyang bagong outfit para sa torneo. Tampok sa kit ang bagong blue dress na hango sa disenyo ng basketball jersey na may netted cuts sa magkabilang gilid. Naglabas din ang Nike ng black shirt para kay Ayala. Mayroon itong gray floral graphics, Just Do It na slogan at pangalang Alex Ayala sa likuran. Samantala, itinalaga rin ang 21 anyos sa tennis star bilang bagong brand ambassador ng Marriott Bonvoy. Si Ayala ang magiging mukha ng Tennis the World campaign na naglalayong maghatid ng mga exclusive experience sa mga miyembro nito. Nakatutok na ngayon si Ayala sa US Open matapos magtapos ang kanyang Cincinnati Open campaign sa third round laban kay world number 10 Amanda Anisimova. Kaya naman laban lang, Alex! Sa aming pagbabalik sa showbiz, iconic talk show Gandang Gabi Vice, magbabalik na sa Setyembre. Ang detalye alamin dito lang sa Balitang A to Z. Babalik na sa telebisyon ang pamosong late-night comedy talk show ni Vice Ganda na, Gandang Gabi Vice o GGV.
Kinumpirma ni ABS-CBN Chief Operating Officer Cory Vidanes na mapapanood na rin ang programa sa GMA7, Kapamilya Channel at I-Want simula Setyembre. Unang umere ang GGV noong 2011 sa Kapamilya Network at naging kilala sa mga celebrity interview, mga games, kwentuhan at chikahan at outstanding na pagpapatawa ni Vice. Ang pagbabalik ng programa ay kasunod din ng bagong partnership ni Vice sa MediaQuest Holdings. Nananatili naman ang relationship ni Vice Ganda sa ABS-CBN sa pamamagitan ng iba-ibang proyekto kabilang na ang It's Showtime. Wala pa namang eksaktong date ang TV premiere maging ang bagong format o guest ng GGV pero marami na ang excited at abangers sa pagbabalik ng Ultimate Vice Ganda. Sa masamang panahon, dala ng habagat at bagyo, mas mainam na sa bahay na lang gawin ang mga aktibidad. Kaya naman ang netizen na ito, sa bahay na lang nag-ehersisyo. Pero what went wrong? Panoorin. Naangat ang tiles. Kung kayo po ay may kwentong kakaiba, mga kwento ng pag-ibig o storya ng inspirasyon at pag-asa, maaari itong ibahagi, sumali sa ating Facebook group na Balitang A to Z. Panoorin ang replay ng ating programa at sundan ang ating social media pages, hanapin ang Balitang A to Z. Ang ating pabaong quote of the night ay mula sa abogadong si Brad Henry. Ang sabi niya, ang mahusay na guro ay naghahatid ng pag-asa, nagpapasiklab ng imahinasyon at nagpapaalab ng pagmamahal sa pagkatuto. At yan ang mga balita at impormasyon, mga kwentong may dalang inspirasyon na tinutukan ng Balitang A to Z. Ako si Barbie Mulak, maging maalam, makialam. Magandang gabi sa iyo, Pilipinas!